Ngayon, sa sermon na may titulong Ang Pag-ibig ay Nagmumula sa Diyos, sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Habang nilalakad ang landas ng pananampalataya, ipinapahayag natin minsan ang pag-ibig ng Diyos gamit lang ang ating mga labi. Hindi lubusang naiintindihan ang lalim nito. Siyempre, maaaring mas naintindihan ng ilan ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso. Pero dahil wala silang ganap na pag-intindi sa pag-ibig ng Diyos, tumitigil sa isang punto ang paglago ng kanilang pananampalataya. Sa kadahilanang ito, ngayon, pag-aralan natin ang mga katuruan ng Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. May isang maikling kwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa mga Kristiyano, sinasabi ng ilan na, nagsisimba ako para yumaman. O nagsisimba ako dahil kung madalas akong mananalangin sa Diyos, lulutasin niya ang aking mga pisikal na paghihirap. Maraming tao ang nagsisimba ng may mga ganitong dahilan. Gayunman, madalas na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sa paraan na naiiba ng kaunti sa inaasahan natin. Dapat nating maintindihan na ito ay para sa ating sariling kapakinabangan. Ang maikling kwentong ito ay nagbabahagi ng ganitong aral. Hayaan akong basahin ito sa inyo. Ang titulo ay Nagpapasalamat ako sa Diyos. Ninais ko ang kapangyarihan para magkaroon ng matagumpay na karera, pero binigyan ako ng Diyos ng kapakumbabaan para matuto ng pagsunod. Humingi ako ng mabuting kalusugan para gumawa ng dakilang gawain sa mundo, pero binigyan ako ng Diyos ng karamdaman para makagawa ako ng mas dakilang gawain. Humingi ako ng kayamanan para mamuhay ng masaya. Pero binigyan ako ng Diyos ng kahirapan para maging matalino ako. Humingi ako ng karangalan para hangaan ako ng lahat ng tao. Pero nilagay ako ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon para makadepende ako sa Kanya. Nalungkot ako at nakadama ng pagiging mag-isa, kaya humingi ako ng makamundong pagkakaibigan. Pero binigyan ako ng Diyos ng malawak na puso para mahalin ang sangkatauhan. Humingi ako ng mga makamundong kasiyahan para magpakasaya sa buhay ko. Pero pinahintulutan ako ng Diyos na mamuhay ng nagbibigay kasiyahan sa iba. Kahit na hindi ko natanggap ang mga makamundong bagay na ipinagdasal ko, lagi akong pinagkalooban ng Diyos ng paraan upang mag-impok ng mga pagpapala sa langit. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi siyang nagbibigay ng sagana. Sinabi niyang, ninais ko ang dakilang kapangyarihan para sa aking tagumpay. Pero pinagpakumbaba ako ng Diyos para matuto akong sumunod. Ninais kong gumawa ng dakilang gawain sa mundo, kaya humingi ako sa Diyos ng kalusugan. Pero pinahintulutan ako ng Diyos ng karamdaman para maunawaan ko ang mas dakilang kahulugan. Kabilang sa ating mga miyembro, may ilan na nagtatanong ng, naniniwala ako sa Diyos, pero bakit ako nasa labis na pasakit? O, naniniwala ako sa Diyos, pero bakit napakahirap ko? Gayunman, may kalooban ng Diyos sa paglikha sa atin. Ayon sa Genesis, hindi ba nilalang ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan? Sa John chapter 5 verse 17, sinabi ni Jesus na, hanggang ngayoy patuloy sa paggawa ang aking Ama para tapusin ang kanyang paglikha. Dahil hindi natin alam ang tamang landas, tumutuon tayo sa agarang realidad sa ating harapan at humihiling sa Diyos ng, pakiusap, gawin akong mayaman. O Diyos, bigyan ako ng awtoridad. Tinuturuan tayo ng Biblia na pag humingi tayo sa Diyos ng mga makamundong pagnanasa, minsan, maaari niya tayong pagpakumbabain at ilagay tayo sa pinakamababang posisyon sa mundo. Maaaring sabihin ng ilan na, masipag akong nanalangin, pero hindi sinagot ng Diyos ang mga panalangin ko. Hindi iyan totoo. Lagi niyang sinasagot ang ating mga panalangin.
Para kaninong kapakinabangan ibinibigay ang mga sagot? Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng sagot sa ating mga panalangin para sa kapakinabangan ng ating mga kaluluwa. Hindi natin ito dapat na makalimutan kailanman. Lagi tayong higit na iniibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig natin sa ating mga sarili. Higit pa rito, tinuturing tayo ng Diyos bilang ang lahat-lahat sa Kanya. Kayo ang lahat-lahat sa buhay ko. Sa tuwing ipinapahayag sa atin ng makalangit na Ina ang Kanyang puso, dapat nating pag-isipan ang Kanyang pag-ibig at sakripisyo. Mas kahanga-hanga ang mga makalangit na bagay kaysa sa mga makalupang bagay. Gayunpaman, pumarito ang Diyos sa lupa sa laman, at tiniis niya ang lahat ng uri ng panlilibak at pagdurusa. Nadudurog ang puso ng makalangit na Ama at makalangit na Ina sa tuwing nakikita nila tayong naglalakad patungo sa mundong ito, hindi patungo sa langit. Dahil hindi natin lubusang nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi tinatapon ang ating makamundong likas at hindi nililinis ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ipinagdarasal nila tayo, hinihintay ang ating pagbabalik. Para dito, dapat tayong magbigay ng pasasalamat at luwalhati sa ating Ama at Ina. Hayaan niyo akong basahin sa inyo ang isa pang kwento. Pinaiisip tayo ng kwentong ito na tunay na pinagpala ang mga nagkaroon ng mga ganitong magulang at nakatanggap ng pag-ibig na ito. Hayaan niyo akong basahin ito sa inyo. Sa Estados Unidos, may isang batang Koreano na inampon noon ng isang retiradong mamamahayag. Nagkaroon siya ng 2 kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Edukado sila at namuhay ng tapat. Gayunman, naiba sa kanila ang batang ito. Dati siyang mabuting bata na masunurin at masipag sa pag-aaral, pero sa pagtanda niya, naunawaan niya na siya lang ang may naiibang kulay ng balat at buhok sa kanyang pamilya. Pagkatapos, nagsimula siyang lumihis ng landas. Hindi siya umuwi hanggang gabing-gabi, umiinom ng alak, nakikisama sa mga mapang-api at madalas na nakikipag-away. Gayunman, ang lalaking umampon sa kanya ay naghintay ng may pag-ibig at laging nanalangin na bumalik siya. Isang araw, dumating ang anak na umiiyak at nagsabing, "Bakit iba ang kulay ng aking balat at ang kulay ng aking buhok? Hindi ko maintindihan kung bakit ako ipinanganak sa mga irresponsableng magulang. Ngayon, nasa Estados Unidos ako, pinagtatawanan ng mga kaibigan ko. Napakasama ng loob ko sa mga magulang ko. Ayaw ko nang mabuhay." Naririnig ito, malumanay na sinabi ng lalaking umampon sa kanya na, "Mahal kong anak, hindi ka pinabayaang anak. Ikaw ay anak ng isang kahangahangang nanay. Sinuko niya ang kanyang sariling buhay para iligtas ka." Pagkatapos, ibinahagi ng lalaking umampon sa kanya ang sumusunod na kwento. Noong digmaang Koreano, naglingkod siya bilang isang mamamahayag para sa militar ng Estados Unidos. Sa panahon ng pag-atras noong ika-4 ng Enero, umatras ang kanyang pangkat mula sa Seoul patungo sa Daejeon. Habang naglalakbay sila sa malakas na hangin, sumigaw ang tsoper ng, "Oh, ano iyon?" At tinigil niya ang sasakyan. Natagpuan nila ang bangkay ng isang halos hubad na babae. Nakabaluktot siya ng mahigpit sa isang bagay na tila may hawak siyang napakahalagang kayamanan. Hinubad niya ang kanyang mga damit para balutin ang kanyang anak upang panatilihin itong mainit. May isang bagong silang na sanggol na halos hindi humihinga. Dahil labis na naantig ang mamamahayag sa pag-ibig ng nanay, gumawa siya ng libingan para sa nanay at dinala ang anak sa Estados Unidos bilang kanyang inampon na anak na lalaki. Nang narinig ng anak ang kwentong ito, tahimik siyang umupo at pagkatapos ay pumunta sa kanyang silid.
Mula sa araw na iyon, nagbago ang anak. Masipag siyang nag-aral at naging isang thoracic surgeon. Nagboluntaryo siyang maglingkod bilang doktor sa militar at ipinadala sa Korea. Dumating siya sa Korea sa isang malamig na araw ng taglamig at pumunta sa libingan ng kanyang nanay. Sa harap ng libingan ng kanyang nanay, hinubad niya ang kanyang damit at lumuhod, umiiyak magdamag. Inay, marahil na mas malamig noong araw na iyon, hindi ba? Inay. Ito ang buong kwento. Pag tiningnan natin ang kwento, naunawaan ng anak na namatay ang kanyang nanay matapos nitong iligtas ang buhay niya. Matapos niyang malaman ang ganitong nakadudurog pusong katotohanan tungkol sa kanyang nanay, naging isa siyang mahusay na surgeon. Ganito nagtatapos ang kwento. Noong una, masama ang loob ng anak sa kanyang mga magulang. Pero kalaunan, naunawaan ng anak na ang mga magulang niya ay hindi dapat nakapautan. Dahil kasagsagan noon ng digmaang Koreano, naisip ng nanay na ang pinakamabuting paraan upang iligtas ang kanyang anak ay ang pagbalot dito ng kanyang mga damit para mapanatili ang temperatura ng katawan nito. Hindi ba naganap ang pag-atras noong Enero? Ang buwan na iyon ang may pinakamatinding lamig sa Korea. Sa ganitong sitwasyon, niligtas ng nanay ang kanyang anak sa pagsasakripisyo ng sarili. Kahit na ang lalim ng pag-ibig na iyon ay di maikukumpara sa lalim ng pag-ibig ni Hesukristo, pinapaalala nito sa atin ang kanyang sakripisyo sa krus. Paano kaya isinapamuhay ng taong ito ang kanyang buhay pagkatapos noon? Iniisip ang sakripisyo ng kanyang nanay. Kahit na hindi natin ito pag-isipan ng malalim, tiyak na namuhay siya ng matuwid at gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Gaya nito, kung hindi natin maiintindihan ang sakripisyo ng ating espiritual na ama at espiritual na ina, kundi ituturing ito bilang insidenteng nangyari 2,000 taong nakalilipas at hindi ito maiuukit sa ating mga puso, ituturing lang natin ang kanilang sakripisyo bilang isang simpleng kwento. Gayunman sa katunayan, ang ating ama at ina ay dumating hanggang sa lupang ito para iligtas tayo. Namatay ang Diyos sa krus ng napakamiserable para iligtas tayo. Dapat nating alalahanin na isa lang ang dahilan nito, ang ating kaligtasan. Kaya nais kong hilingin sa lahat ng kapatid sa Zion na ibahagi sa ating kapwa ang pag-ibig ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Sa kadahilan ng ito, ipinaunawa ni Apostol Pablo sa mga makalangit na kapamilya na dapat silang magkaroon ng pananampalataya at pag-asa, pero una sa lahat, magkaroon ng pag-ibig. Hindi ba iyan ang isinulat niya sa 1 Corinthians chapter 13? Binigyang diin ni Apostol Pablo sa mga banal ng sinaunang simbahan at ng panahong ito na ang pinakamahalagang elemento ng ating pananampalataya ay ang pag-ibig. Lumipat tayo sa 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Tinuturuan tayo ng Biblia na ang ating pananampalataya at pag-asa ay walang kabuluhan pag hindi natin isinasama ang pag-ibig sa ating buhay pananampalataya.
Magpatuloy tayo sa verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Ang lahat ng propesiya, wika at kaalaman ay mawawala sa paglipas ng panahon. Gayunman, may isang bagay na nananatili hanggang sa huli, ang pag-ibig. Hindi ba ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng pag-ibig? Tinuturuan tayo ng Biblia na ang pag-ibig ay umiiral magpakailanman. Nasusulat na darating ang panahon kung kailan mawawala ang lahat. Gayunman, ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Lumipat tayo sa verse 12. Sapagkat ngayoy malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayoy bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang tatlong ito ay ang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit kabilang sa mga ito, ang pinakadakila sa mga ito ay, ang ano? Ang pag-ibig. Tingnan natin ang tungkol sa pag-ibig na ito sa Luke chapter 10, verse 25. Sa Luke chapter 10, verse 25 nasusulat, at may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Inubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan, at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya, at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. May malalim na espiritual na kahulugan sa talinghagang ito. Hindi ba dapat nating maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo habang nabubuhay sa mundong ito? Kung gayon, ano ang espiritual na pag-ibig? Ito ang pag-ibig na umaakay sa buong sangkatauhan na nakatakdang mamatay tungo sa katotohanan ng buhay. Ito man ay espiritual o pisikal na pag-ibig. Tinuro ni Jesus sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng talinghaga na tratuhin ang iba ng may pag-ibig na natutunan nila mula sa Diyos, hindi ba? Ang mga pari ay bihasa sa mga kautusan ng Diyos. Pareho rin ang mga Levita dahil ang lahat ng pari ay nagmula sa lipi ni Levi. Kahit na alam nila ang mga kautusan, hindi sila nag-alok ng anumang tulong.
Sa halip na iligtas ang naghihingalong kaluluwa, mas inaalala nila ang kanilang reputasyon. Iniisip na, kung makikialam ako sa mga taong ito, hindi ba magiging magulo ang buhay ko? Bilang resulta, hindi nila gaanong binigyang pansin ang nalalapit na pagkamatay ng tao. Gayunman, ang Samaritano, kahit na naglalakbay siya, ay nagsikap para iligtas ang taong iyon. Tinanong ni Jesus, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa kanya? Tinuro sa atin ni Jesus na ang taong naawa sa kanya, yun ay, ang nagsagawa ng pag-ibig ay ang tunay na kapwa. Gayon din ang dapat nating gawin. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mangaral ng masipag. Higit pa rito, kahit na humarap tayo sa totoong sitwasyong gaya nito, sa halip na dumaan lang, hindi ba dapat tayong magsikap na iligtas ang buhay ng isang tao gaya ng ginawa ng mabuting Samaritano? Hindi ba ito ang nais ituro sa atin ni Jesus? Ang mga kautusan ng Diyos ay mahalaga lahat. Dapat nating sundin ang lahat ng ito. Gayunman, kung walang pag-ibig, nagiging walang kabuluhan ang lahat. Patuloy itong binibigyang diin ng Biblia. Dapat nating maintindihan ang pag-ibig ng ating Ama at Ina at ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos sa krus. Ang mga makalangit na anak ay nagkasala sa langit at napatapon pababa sa lupang ito. Kahit na tayo ay nasa ganitong kadesperadong sitwasyon, hindi ba natin nagagawang umasa sa langit sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Diyos? Hindi natin dapat naisipin na ang ating pagkaunawa sa Biblia at pagpasok sa katotohanan ng bagong tipan ay dulot ng ating sariling talino at pagkaunawa sa Biblia. Hindi ba tayo inanyayahan sa kapistahan ng pag-ibig at habag na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kaya naman, huwag nating kalimutan kailanman ang kanyang biyaya. Sa kwento, naunawaan ng anak na nakaligtas sa digmaang Koreano ang sakripisyo ng kanyang nanay para iligtas siya. Pumunta siya sa libingan ng nanay niya at umiyak, nagsasabing, "Noong gabi kung kailan nagpumilit kang iligtas ako, hindi ka ba higit na gininaw kaysa sa nadarama ko ngayong gabi?" Nakatayo roon ng walang damit, gaya ng kanyang nanay. Nadama niya ang matinding kirot mula sa malamig na taglamig na hindi matiis ng kahit isang segundo. Nang naunawaan niya ang lawak ng sakripisyo ng kanyang nanay, labis niya siyang ipinagmalaki. Pag tiningnan natin ang sakripisyo ng Diyos sa krus, 2,000 taong nakalilipas, at ang lahat ng record sa Biblia na nagtuturo sa atin tungkol sa pagsasakripisyo ng Diyos sa loob ng 6,000 taon, hindi natin kailanman dapat na maliitin ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin ang 1 John chapter 4 verse 7. Tingnan natin ang chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay, saan nagmumula ang pag-ibig? Sa Diyos. Ipinapaliwanag ng Ingles na Biblia ang pariralang ito bilang, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Sa ibang bersyon, ipinapahayag din ito bilang, ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Mga kapatid, ipaalala natin sa mga sarili ang paano tayo iniibig ng Diyos. Dapat nating iligtas ang ating mga kapatid gaya ng ginawa ng mabuting Samaritano. Hindi tayo dapat na kumilos kailanman, gaya ng Levita o ng pari.
Dapat na ibahagi ng lahat ng miyembro ng Church of God ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo. Dapat nating ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat taong makatagpo natin, sa bahay man ito, sa lipunan o sa simbahan. Isipin natin ang Diyos. Isipin natin ang sakripisyo ni na Ama at Ina. Patay na sana tayo kung naiwan lang tayo ng mag-isa. Pakiusap, isipin ang landas ng krus na puno ng kirot, na nilakad ng Diyos dahil wala nang ibang paraan upang iligtas tayo. Sa paggawa nito, huwag tayong maging hangal na bayan kailanman na nakakalimot o nagtataksil sa pag-ibig ni na Ama at Ina. Nais kong hilingin sa lahat ng anak ng Zion na sundan ang kanilang dakilang landas ng pag-ibig. Gaya ng binasa ko sa inyo kanina, pag nananalangin kayo sa Diyos, pakiusap, huwag kayong mag-isip ng, bakit hindi mabilis na sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ko? Siyempre, sinasagot ng Diyos ang bawat panalangin. Dahil labis tayong iniibig ng Diyos, lagi niyang sinasagot ang ating mga panalangin para matanggap natin ang pagpapala na kaharian ng langit. Maaari tayong humiling sa Diyos ng makamundong kapangyarihan at kayamanan, pero sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng kaloob na tinatawag na kapakumbabaan. Ito ay dahil labis niya tayong iniibig. Ang aklat ng 1 John ay patuloy na nagpapaliwanag ng malalim na pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin ang verse 16, chapter 4, verse 16. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Habang dumarami ang ating mga kapamilya ng Zion at lumalago ang simbahan, nag-aalala ako minsan, paano kung hindi masipag ang mga miyembro sa pagbabahagi sa iba ng pag-ibig ng Diyos? Marami man tayong miyembro o wala, dapat na lubusang sundin ng mga makalangit na anak ang utos na ito ng pag-ibig at isagawa ito. Dapat nating ihatid sa mundo ang pag-ibig ni na Ama at Ina. Umaasa ako na nasaan man kayo, nasa bahay man kayo bilang miyembro ng pamilya, nasa simbahan bilang isang miyembro, o nasa lipunan bilang isang mamamayan, makikilala kayo bilang pag-ibig. Saan nagmumula ang pag-ibig? Nasusulat na ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kung laging puno ng pag-ibig ang ating mga puso, hindi ba natin masasabi na ito ay buhay na patunay na sinasamahan tayo ng Diyos? Tratuhin natin ang lahat ng tao ng may pag-ibig. Ang ating mga kapatid sa Zion, mga kapamilya, mga katrabaho, at ang lahat ng ating kakilala. Umaasa ako na maririnig ang mensaheng ito. Tunay na ang mga makalangit na anak na tinuruan ng Diyos Ansanghong at makalangit na inang Bagong Jerusalem ay puno ng pag-ibig. Nagniningning sila sa pag-ibig saan man sila magpunta. Dahil dito, nais kong hilingin sa inyo na magbahagi ng pag-ibig. Mahalaga ang kautusan. Mahalaga rin ang bagong tipan. Mahalaga ang lahat. Pero ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos.
Hindi ba nakasulat sa Biblia na hindi natin dapat nakapuutan ang ating mga kapatid? Maaaring may ilang miyembrong nasa paligid natin na ginagawa tayong di komportable dahil sa kanilang mga salita at mga kilos. Gayunman, dapat nating matanggap na magkakaiba ang ating mga pinagmulan. Tayo ay mga anak ng makalangit na Ama at makalangit na Ina sa Zion, at ang mga miyembro ay ang ating mga kapatid kung para kanino nagsakripisyo ang Diyos upang makapagbigay ng kaligtasan. Isinasa isip ito, dapat tayong magkaisa ng may iisang isip at gumawa ng bawat pagsisikap para kumpletuhin ang Ebanghelyo. Ngayon, nais kong hilingin sa inyo na maging mga ganitong mapagbiyayang makalangit na anak. Umaasa na ang lahat ng makalangit na anak ay magniningning sa pag-ibig, sa bahay, sa simbahan at sa lipunan. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.